Mapagpalang hapon uli mga kaabangers! Mag-world war. Ang kulit kasi na mag-asawa. Natatawa tuloy yung mga nasa comment. Ay, okay, kalma. Sabi po ni Medi America, Sister Medi America, ang title po ni Pastor Emat ay Miracles of God. Kabaliktaran po noong title ko po sa DLS, The God of Miracles. Wow, praise God. Kung mapapanood po ninyo yung nakaraang segment na ating guest sa hapong ito, ang title po noon ay Delivered by God. That was August 31, just last Thursday. If you want to watch it, we have it recorded sa YouTube po. Ayan, Daily Life Sharing TV. You can watch the whole segment of Delivered by God in our YouTube page. Sabi ni Christian Nicodemus, nako, may World War II na po yata mamaya. Sa bahay po nila tito at tita, wag naman sana. Sabi ni Mama, may hilo ka na, bro Richard, sa 360. Hello po, mag-tag, mag-comment, mag-like, and mag-invite pa po kayo dyan. Tayo po ay maging papapala sa napakaraming mga bansa. Amen po. Maraming salamat po sa mag-asawang Ninyalga. And before po natin i-welcome mga ating guests, allow me to share the Word of God na naintindihan ko po sa title natin ngayong hapon na ito, which is Miracles of God. Tanong ko muna kayo mga kaabangers, sino dito ang naranasan ng miracle ng Panginoon? Sino din dito ang gustong maranasan ang miracle ng Panginoon? Whether be it healing, yan. Actually, number 1 talaga yung healing na inaasam-asam ng mga tao sa Panginoon, diba? Or breakthrough, financial breakthrough, that can also be a miracle of God. Kapag meron kang pinapanalangin na gusto mong magbago o ma-reach out, yan ang miracle ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ngayon naman, pwede po kayong mag-type sa comment box kung ano naman po yung greatest miracle ng Diyos sa buhay ninyo mga kaabangers. Dahil sa hapong ito, wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang miracle ng Panginoon and the God of miracles. Kasi kapag sinabi mong the God of miracles, ang Diyos mismo. Pero kapag sinabi mong the miracles of God, yun na yung mga pinerform ng Panginoon na mga miracle dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Ayan. So, sisimulan ko na po. Ayan. Sabi po sa John 14 verse 12, babasahin ko po ito sa inyo. Sabi po dito sa John 14 verse 12, I tell you, si Jesus po ang nagsasabi nito, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done. And even greater works, because I am going to be with the Father. You know, when I first heard this verse, talagang nagrayma siya sa puso ko na the reason why we are doing what we are doing, yung nag-evangelize tayo, yung nag-share tayo ng Word of God, the reason for that is hindi dahil mahal natin ang Panginoon. That is just one thing. But the very reason why we are doing what we are doing sa simbahan, sa mga tao sa paligid natin, it is not because of us, but it is because of God. Amen po ba? Si Lord ang dahilan. The reason why we serve is because He first served. And the reason why we are able to love is because He first loved us. Amen po ba? At sabi din sa John 9, verse 1 to 4, 1 to 5. Sabi po dito, as Jesus was walking along, He saw a man who had been blind from birth. Sabi noong blind man, sabi nung disciples, Rabbi, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? Kasalanan ba ito noong bulag o kasalanan noong kanyang mga magulang? Sabi sa verse 3,
It was not because of his sins or his parents' sin. Jesus answered, "This happened so that the power of God could be seen in him." Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao, God really has a purpose. Katulad lang nung mapapakinggan natin na kwento ngayong hapon na ito. Alam niyo po ba, kakaiba talaga ito? Kasi ang kamay talaga ng Diyos ay nakapatong sa Kanya. And ever since, sabi nga sa Jeremiah 1 verse 5, before you were born, andun ka na sa plano ng Panginoon. Hindi mo pa siya kilala, kilala ka na niya. Hindi mo pa siya mahal, mahal ka na niya. At ganun din sa bawat isa sa atin. At para saan? Bakit natin kailangan pagdaanan lahat na pinagdadaanan natin? In order for God's power to be revealed in Him. Para hindi lang tayo. Alam niyo po ba, ako naniniwala na the reason why God encounters man, the reason why God encountered you is for Him to display His glory through you. Ibig sabihin, hindi lang ang salita ng Diyos mananatili sa'yo, kundi ang salita ng Diyos ay maihahayag sa mga tao na nasa paligid mo. Amen? At yun ang purpose natin. Bakit tayo nandito ngayong hapon na ito? At yun din ang purpose mo, kapatid. Bakit ka nanonood ng daily life sharing sa hapong ito? Hindi lang para ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos. That is just one thing. But what God really wants is, hindi siya manatili sa atin, hindi siya manatili sa'yo, kung di ipalaganap talaga natin ang salita ng Diyos. At sabi nga nung ating guest kanina habang sa pre-interview, it is not me, it is not for me, but it is for God's glory, but for our good. How good is God? Alam nyo ba, kung tao lang, kapag ka may inutos, 'di ba? Kapag ka boss ka, kapag ka may inutos ka doon sa empleyado mo, sino ba magbe-benefit? 'Di ba walang iba kundi ikaw kasi ikaw yung boss. Pero ang Diyos, hindi siya boss. Nagpakatao siya in order for Him to understand, in order for Him to reach out to us. Nagpakababa siya, even to the point of death on the cross. Imaginein po ninyo yun. Pero kung tao lang, ang palaging gusto ng tao, yung saan ako magbe-benefit. Pero ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin is for His glory to be known, but at the same time, not only for His glory to be known, but at the same time, it is also for our good. Wow, katulad nung binasa ko sa inyo nung last time, nung pinaka dati-dati pa talaga, sabi ko sa inyo, 'di ba, ang Diyos sa Hebrews, sabi niya doon na ang Diyos hindi lang siya nangako, kundi He also made an oath. Hindi lang siya nangako, He did not just promise, but He also made an oath. Kaya naman, we are all called to embrace our assignment. At yaan ang ating mapakikinggan sa hapong ito. Hindi lang siya kinatagpo ng Panginoon, hindi lang siya niligtas ng Panginoon, kundi siya na ngayon ay pinapala upang maging papapala sa napakaraming mga tao. And He is appointed by God. Kaya naman mga kaabangers, tayo po ay patuloy na sumubaybay, patuloy na mag-share, patuloy na mag-like, at ating ipalaganap ang salita ng Diyos sa hapong ito. Pero before that, sabi po ni Medi America, Miracle of God, I am a stage 4 breast cancer survivor. Wow, praise God. Sabi naman po ni Clefton Manila, miracle ko po yung nakaligtas po ako sa aksidente sa motor kasi naghahabol na po ako ng hininga noon. At nagdulot po ito ng bitak sa dalawa kong ribs na lagi kong kapag malamig kasi sumasakit yung bitak sa ribs ko. Amen. You're healed in Jesus' name. And now mga kaabangers, wag na po nating patagalin pa. I-welcome na po natin. Sabi nga ni Christian Nicodemus, heto na. Ayan, kapatid,
Tag ka pa dyan. Amen. I-welcome na po natin ang lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Kuya Emat Galindo. Ayun. Hello po. Magandang hapon po. Ako po Hello si po, Emat. Kuya. Meron ka bang gustong batiin sa hapong ito? Unang-una po, happy birthday sa akin noong June 11. Gusto ko pong batiin yung mga ka-church ko na nanonood, ang Church of Bless po, ang YA po, ang young adults, pati po yan, si Nicodemus, pati ang mga youth, and yung pinakamamahal ko pong pastor, si Pastor Hiram Pangilinan. Kung nanonood man po kayo, pati si Oma, si Tita Lolet, ang kanya pong napakagandang asawa. Yun po, pati po yung girlfriend ko pong nasa tabi ko, pati po yung kapatid kong nanonood dun sa labas, at kung sino-sino man po, ayun po. Pati po kayo, binabati ko rin po kayo. Amen! Anong pakiramdam na nandito ka uli, nag-guest ka uli sa DLS? Di ko po alam. Basta po ang alam ko lang, sabi ko Lord, thank you po dahil laging merong opportunity para may pahayag ka at mabigyan ka ng kalwalatian. Kasi po, ako po talagang yung heart ko ngayon, mabuhay para mag-glorify si Lord. Yun lang. Wow! Sino po ang nakapanood ng kanyang testimony noong last Thursday? Sabi ni Christian Nicodemus, tahimik po ang comment section dahil rito. Ano po yung po eh? Paki-explain po. Yan, nagko-comment na po sila. Si Adrian Carlo Monterrey, si Gerald Santiago. Kamusta po kayong lahat? Ayan, sige. Ang tanong ko po, kamusta po yung naging unang interview sa inyo nung daily life sharing? Kasi sabi nga po, 'di ba, confession is possession. Yan. Ano po ang naidulot sa inyo noon? Sa totoo lang po, masaya dahil at least yung buhay ko po na gano'n na hindi maganda. Di man kalooban ng Panginoon yun, pero ngayon ginagamit yun para maraming tao yung ma-realize na meron talagang Diyos at ang pangalan niya, Jesus. At naintindihan na marami kasing lumapit, maraming nag-chat, nagpapasalamat dahil daw naintindihan nila na mahal sila ng Panginoon. Yun na po, sapat na po ako doon na makatagpo nila ang Panginoon sa pamamagitan po ng testimony na yun. At ayun po, salamat sa Panginoon and salamat din po sa inyo dahil meron pong ganyang platform para meron po na mahawakan si Lord ng mga tao. Amen. Praise God. Talagang glory all His. Sabi ni Merrick Galindo, kapatid mo to? Apo. Hello po, Kuya Merrick. Sabi niya, ayan na yung utol kong hudlom noon. Pero ginagamit na ng Panginoon ngayon. Nasa kabilang dingding ko lang yan. Siya pala yung kapatid mo na nasa kabilang kwarto. Ayan, so courtesy po sa mga hindi nakakaalam pa ng kwento ni Kuya Emat. Kuya Emat, pwede mo ba kaming kwentuhan ng, teka lang, ang dami kasi nagko-comment Kuya eh. Hindi ako mapalagay, gusto ko basahin lahat. Sabi ni Gerald Moteo Santiago, bitin yung unang interview, need ng part 2 at part 3 talaga naman. Pakiramdam ko ang lakas ng impact mo sa mga to. Sabi ni mga kaibigan mo po siya sa simbahan. Ako sa Church of Bless po, sa YA. Mga young adult. Sabi ni Clefton Manila, pangmadiinan po yan. Salute po sa testimony ni Sir Emat. Wow, praise God. Yan, Kuya, para mas lalo ka pong makilala na ating mga kaabangers, maari mo ba kaming bigyan ng backstory? Sobrang summary lang sa naikwento mo noong last time para makilala ka nilang lalo. Ayun po, mabilis lang. Yun nga po, tatay ko po, drug lord po, at wala na po kaming nanay. Hindi po siya, buhay pa po, iniwan lang po kami ng maaga. So yung nanay ko po, born again na po siya ngayon. Nagkakausap po kami nitong nakaraang araw, matin po siya ng church, ng born again, which is, thank you Lord. At ayan po, nung panahon na
5 years old ako, namulat ako sa mundong to. Ang tatay ko, dahil nakita niya siguro na madiskarte ako, ginawa niya akong delivery boy. Ako po yung, pag ubos na yung paninda niya, yung out of stock na siya, ako yung inuutusan niya para magpunta rin sa isang bagsakan sa lugar na to, which is hindi ko pwedeng banggitin. Ako po yung kumukuha, dala ko 100,000, tapos dadalhin kong droga sa kanya, bulto-bulto. Lumipas ang mga ilang taon gano'n, hanggang sa mag-10 taon ako, nakulong tatay ko. Nung nakulong siya, ang tagal bago nakalabas, naubos lahat ng meron kami. Dumating sa point na nagutom kaming magkapatid, hindi kami kumakain, naranasan namin ng 3 araw. Doon po, natuto ako na magnakaw ng barkada. And then, syempre, dahil nandito kami sa Tondo, ang mga nakasama ko, yung mga pariwara, natuto rin po akong mang-hold up, makipag-away, uminom, lahat po nasubukan ko nung mga panahon na yun dahil hindi po ako naniniwala sa Diyos nung panahon na yun, wala po talaga hanggang dumating sa point sa ilang taong ginagawa ko po yun, na wanted po kami at pagkatapos ako po ay pinagpupukol ko yung presinto ng mga, yung pillback, yung sumasabog at tapos na nagtago ako ng Novaliches. Kung nasa Novaliches na ako, magsusuicide na ako nun dahil pagod na ako. Pero meron pang umawat sa akin na boses. Di ko alam, baka sa isip ko nang baliw na ako na sabi niya may plano siya sa akin. Makadali ako doon. Nagtago naman ako ng Pampanga at may nadisgrasya din ako doon. Pagdating po ng Bulacan, meron pala akong pinsan na pastor. Yung pong umampun sa amin doon, kapatid yun ng nanay ko, tapos isang pamilya na sila. Inampun nila kami. At dahil pastor siya, nag-church, obligado sumama ako ng church dahil syempre nakikitira ako. Lumipas yung isang taon, sinama niya ako sa retreat. Encounter God retreat sa Pinyel, dun sa Tarlac. At pagkatapos, at the long story short, 3 days, di po ako naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi po ako naniniwala sa Bible. Yung Bible po, nilalagay ko po dyan, marijuana. Tapos yun po yung ginagamit namin na parang pambalot sa marijuana, parang pangyos. Yun lang po ang alam ko sa Bible. At ang alam ko, istorya lang yan eh. Ngayon, 3 days po, kinestyon ko ang Panginoong Jesus kung totoo siya, minumura ko siya. Pero at the long story short, nagpakita ang Panginoong Jesus sa akin po mismo. Though hindi ko po nakita yung mukha niya, pero nagsalita siya na siya si Jesus. At syempre, ang sagot ko, bakit ako, makasalanan ako, si Raulo ako, ang dami ko yung nargapyado. Ang sagot niya lang, mahal kita, hinili kita, pumayo ka. Doon ko po naintindihan na walang kasalanan ang kayang higitan ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Kaya kung meron pa man po dyan na nanonood at naiisip ninyo na yung kasalanan nyo apakatindi at parang tingin nyo hindi kayo kayang patawarin ng Panginoon, mali po kayo doon. Sapat po ang kagandahang loob ng Panginoon. Umamin lang po at lumapit sa Kanya. Ngayon, doon po ako nakakilala sa Panginoon. At pagkatapos ay ayun po, sabi ko nga po kanina sa interview, pag uwi ko nun, sobrang gutom ko sa Bible, naintindihan ko na totoo pala ang Bible, totoo pala hanggang ngayon buhay. Dahil sabi nga po sa Bible, buhay ang Bible. Binasa ko yun, isang upuan. New Testament, tinapos ko yun. Talagang, parang feeling ko kasama ko sa Panginoong Hesus pag binabasa ko yung panahon na yun. Ngayon, dahil nga po ang title nito, di ba, Miracle of God. Hindi ko naman po din talaga alam na may milagro noon. Basta ang alam ko lang, dahil yung nga yung napuntahan ko yung church, ay ganun-ganun lang, worship word, tapos nag-aapoy kami. Pero nag-evangelize na ako ng panahon na yun. Dahil ang gusto kong mangyari, kung ano yung naranasan ko, Lord, gusto ko rin maranasan itong mga taong to. Dahil ang alam ko nun, kung meron man mga tao na walang Diyos, or hindi born again, sige, ibig sabihin bulag, may hindi sila naiintindihan, which is naranasan ko yun. Yun, sabi ko, Panginoon, gamitin mo ako para maipakilala kita sa mga tao. Ngayon, at parang pinababalik ako ng Panginoon dito sa Tondo dahil ang gusto mangyari ng Panginoon, ipahayag ko yung salita niya rito. Bumalik ako, and instant, wala akong kaso, which is thank you, Lord. Pagkatapos, dahil wala akong church, meron akong ka-church sa Bulacan, sa Metodista. Sabi niya, Matt, may naatinan ako dyan. Talaga anong church? Antindid doon. Sabi, ganun yung pagkakasabi niya sa akin. Kasi sa church namin na yun, laging saktong 15 minutes lang ang worship. Kasi minsan nakakabitin yung worship, di ba? Parang doon nag-emote ka kay Lord, umiiyak-iyak ka kay Lord. Tapos parang yung sipon mo patulo pa lang, pero yung worship tapos na. So, parang nakakabitin. Ngayon, sabi niya, yung church so blessed dyan, minsan umaabot ng lagpas 1 oras yung worship kasi hindi nila sinusunod yung program nila. Ang sinusunod nila, yung program ni Holy Spirit. Sabi ko talaga? So, umattend ako. Umattend ako ng church na ito. And then, grabe nga. Pagbukas ko pa lang ng pinto, parang
alam mo yung feeling na Lord, okay na. And then yung worship, grabe lang talagang open lahat yung heart nila. And then si Lord malayang kumikilos sa lugar na yun. And then simula nun sabi ko, Lord, dito na ako. Ngayon, hindi ko pa rin alam na merong Kuya, entry lang ako Okay lang ba? Okay lang. Yan, maraming salamat Kuya Emma at naiintindihan na namin. Ngayon, tanong ko lang. Kasi sabi ng kapatid mo dito, nandun din siya noong youth camp. Pwede mo bang ikwento sa amin, ano ba yung, kasi parang nakwento mo nga na ang youth camp na yun ay yun yung pinaka-first na encounter mo sa Panginoon. Tama po Hindi, ba? actually, hindi po siya youth camp. Encounter God retreat siya. Hindi po siya pang-youth. Okay. Pwede niyo po bang maikwento sa amin, ano yung, kasi from hindi talaga naniniwala sa Diyos, from hindi mo talaga narinig yung salita ng Diyos, tapos biglang merong encounter God retreat, ano yung nangyari nung time na yun, kuya? Nakasama yung kapatid mo? Last na eh. Kumbaga last day, sabi ko, oy, yes, uwi na tayo. Ganun. Sa totoo lang, sumama lang kami ron kasi siyempre may mga magaganda, parang pinopormahan lang namin. Ganun lang. Pagkatapos, nung uwi na, siyempre nakabihis na kami. Tapos may last session pa daw. Ngayon, nag-worship, pero bakit ganun? Pangatlong araw namin dito. Pero yung worship kakaiba, 90 plus lang kami sa loob ng session hall. Pero yung kumakanta, parang libo-libo. Magagandang boses, as in magagandang, alam mo yun, pag saan galing yun? Parang may lumalabas sa pader, may lumalabas sa kisame. So, ang tindi, tapos parang ang bigat ng pakiramdam. Pag dilat ng mata ko, parang yung mga tao nakahiga, may tumatawa, may umiiyak. Pagkatapos, pagtingin ko sa kapatid ko, umiiyak na din, nakaluhod. Tapos may mga binabanggit siyang hindi ko maintindihan. Eh yung kapatid ko, wala naman ibang alam sabihin sa buhay yan, kundi magmura lahat ng inventong salita. Alam niyan. Siya nga po pinakabastos na tao rito sa lugar namin. Tapos ngayon nagsasalita ng gano'n. So, Dati. Opo. Sobrang takot ko, sabi ko na lang, nagdasal ako. Siguro, for the first time, nagpray ako. Totoo ka ba? Wow. Sabi ko gano'n. Sabi ko, totoo ka ba? Sabi ko, tapos minura ko ang Diyos, minura ko siya. Minura mo si Lord. Minura ko siya, literal, nagmura ako. Minura ko talaga siya. Sabi ko, sige, kung totoo ka, magpakita ka sa akin. Angas ko pa nun eh. Tapos sa isip ko lang yun eh, nagsasalita sa harap na pastor, ang salita niya ay, meron dito sinusubok na magpakita sa kanyang Diyos. Tuloy mo lang. So, kinabahan ako. Na parang, paano niya nalaman yun? Kaya sabi ko sa Panginoon, parang joke lang naman po. Alam mo yun, nagbiglang ng akin lang naman, kung totoo ka, sige, pakita ka sa akin. Dahil matigas na yung puso ko eh. Hindi ko alam kung nasaan ka eh. Kung totoo ka, bakit dinadanas namin ito magkapatid? Ganon eh. May nakapikit ako. Nagsalita siya ulit. Which is tinawag niya ako buong pangalan, Emma. Imulat mo ang iyong mga mata at ibibigay ko sa iyo yung gusto mo. Ngayon, sa isip ko, kala ko, yung pastor ulit ito, pero na pamilyar yung boses eh. Nung panahong iinom ako ng panlinis ng silver, ito rin yung boses na narinig ko. So, binuksan ko yung mata ko. Pagbukas ko ng mata ko, merong paa na humakbang papunta sa akin. Tapos meron siyang damit, yung damit na suot niya, parang siyempre, ang akin, dress. Hanggang binte. Tapos yung pagkakaputi ng damit na yon ay hindi pa rin ako nakakakita hanggang ngayon ng ganong kaputi na damit. Nung titignan ko yung mukha niya, sobrang liwanag, as in sobrang liwanag. Na kumbaga meron akong isip na, ano to, palabas ba nila to? Pero ang labo eh, kasi sobrang liwanag eh. Naduwal ako, pagkatapos, ang dami kong tanong, sobrang dami kong tanong. At ang sagot niya lang, ako si Jesus. Kaya simula nung narinig ko yun hanggang ngayon, para sa akin, sariwa pa yung pagpapakilala niya na ako si Jesus. Na kahit sino sa mundong to, kahit pugutan ako ng kahit sinong tao at sabihin mo, hindi Panginoong Jesus, pugutan mo na lang ako ng ulo dahil siya nga yung dahilan kung bakit ako nandito. Wow! Grabe, no, mga ka-abangers. Kung matatandaan niyo po yung kanyang kwento dun sa Delivered by God, kung paano ang Diyos ang talagang nagbago kay Kuya Emat. Imagine niyo naman po yun at a very young age, runner na siya ng tatay niya ng ipinagbabawal na gamot. At saka nasali pa siya sa isang parang gang
na mga tulisan. Tama po ba? Tapos, suddenly, ang Diyos gumawa ng paraan. Hindi niya alam, meron pala siyang pinsan na pastor. Tapos, inimbitahan siya. Wow, talaga naman. Alam mo ba, nanonood ngayon si Pastor Walter. Alam niyo po ba, this reminds me of the verse. Basahin ko lang, kuya. Sabi dito sa Colossians 1, verse 16. Kasi ito yung naranasan ni Kuya Emat eh. Grabe talaga. Sabi dito, For through Jesus, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. Amen. Ngayon naman, kuya, sabi ni Pastor Walter, Amen, Brother Emat, what a conviction. Ano naman, kuya, yung nangyari na after nun? Kasi totally wala kang alam sa Diyos eh. Tapos sabi mo nga, ilalagyan mo pa ng marijuana yung Bible. Tapos kinurse mo pa ang Panginoon, tinest mo pa ang Panginoon. Pero right then and there, nagpakita si Jesus sa'yo. Kuya, ano naman ngayon? Kasi sabi kanina ni Tito Richard, may 180-degree turn din daw siya nung time na kinatagpo siya ng Panginoon. Ganon din ba yung nangyari sa inyo? Ano ba, 100 ano? 180 degree. Parang sobrang, kung ikaw ito, sobrang nagbago ka. Opo, ganun po yung nangyari sa akin. Oo. Sige nga, kuya, sabihin mo sa amin, ano yung mga bagay na binago agad ng Panginoon sa buhay mo? As in, lahat eh. Natigil ko yung pag-inom nun, natigil ko yung pagtutulak, natigil ko yung marijuana, yung droga. As in, lahat ng tao feeling ko, gusto ko hawain talaga eh. Sabi nga sa'yo, pag ikaw tinignan mo ako ng masama, papaluin kita ng bato sa ulo eh. Ganun ako, sasaksakin na lang kita bigla. Pala ko na sa buhay mo. Ganun akong tao noon. Ganun ako. Wag mo titignan ng masama. Ewan ko. Ganun ako noon. So, nung na-encounter ko ang Panginoong Jesus, as in, talagang binago ako ng Panginoon. Gusto ko yakapin lahat ng tao. Gusto ko sabihin, may Jesus. Grabe. Sobrang kabaliktaran. Opo, talagang sobrang kabaliktaran ang nangyari sa buhay ko. Tapos, kuya, ano na pong nangyari noon? Ano nang ginawa mo? Kasi unang-una, ang malalapit na tao sa buhay mo ay yung mga kapatid mo, di ba? Yung magulang mo. Lalo yung mga magulang mo. Kuya, nung time ba na yun, napatawad mo agad? Ang opo, pinatawad ko sila. Wow. Napatawad ko sila. Talagang nagbago, sa totoo lang, galit na galit po kami magkapatid sa nanay namin. Pero nung panahon na yun, nagkaroon kami ng reunion. At alam ng buong pamilya namin, naggalit ako sa mama ko. Mayroon pang panahon bago ko ma-encounter si Jesus. Meron kaming reunion. Hindi ko pinapansin mama ko. Talagang wala, tinitigasan ko yung sarili ko. Galit ako sa kanya. Tapos nung paalis na kami, nakasakay kami sa sasakyan. May video okay. Rinig na rinig yun dahil probinsya sa Pampanga. Kumanta siya ng kanta ng parokya ni Edgar, yung Sorry Na. Tapos umahagulgul siya. So, grabe rin talaga. Tapos, may ganon. Kaya yun, tapos nung na-encounter namin ng Panginoong Jesus, tapos eto na, nung parang alam mo yung feeling na, Panginoon, anong nararamdaman ko? Alam mo yun, makikita ko yung mama ko. Pero this time, niyakap namin siya magkapatid. As in, walang salita. Kami yung humingi ng tawad, mapatawarin mo kami kung naging ganun. Wow. Ayun. Tapos tinanggap niya kayo, nagkapatawaran kayo. Di pa, ang totoo niyan, kami po yung tumanggap sa kanya, siya po yung laging nanunuyo sa amin, humingi ng tawad. So, ayun. Kasi po nag-asawa kasi siya ng iba hanggang ngayon asawa niya yun. Kung galit kami sa kanya dahil pinagpalit niya kami. Meron ba kayong kapatid sa nanay? Wala na po eh. Ang huli na pong anak niya itong kapatid ko bunso. Grabe. Paano naman po kuya yung sa tatay mo naman? Yung sa tatay ko, sa totoo lang, kahit yung tatay namin, drug lord, na-appreciate namin siya dahil yun yung parang alam niyang gawin para maitaguyod kami magkapatid. Daw maling-mali, pero salamat sa Panginoon dahil tinawag niya kami magkapatid. At yun yung naging dahilan kung bakit itong tatay ko. Hindi rin naniniwala ang tatay ko sa amin. Yung Santo Niño niya, mas matanda pa sa amin, yung poon, yung nakaganon,
Mahal na mahal niya yun. Araw-araw, pinapalitan niya ng damit yun. Pag ginawa ka namin yun, galit, binumura kami noon. Ngayon, syempre ako, nagpa-Bible study na ako dito sa barangay namin, nakiram ko yung barangay. Sabi ko, doon muna tayo sa bahay para makapakinig yung tatay natin. Doon, nagpa-Bible study kami dito sa bahay. Yung tatay ko, sasara niya yung pinto, yun na, nakikinig siya. Hindi ko alam kung nakikinig siya, pero lumipas ng, yung tatay ko hindi yan nakikinig. Ganito nangyari dyan. Siguro hindi ko pa ito nakikwento. Yung tatay ko, dahil merong nililinis na kanal dyan sa labas, nakialam. Di ba malalaking bato yung takip nun? Nabagsakan ng malaking bato yung hinlalaki ng tatay ko. Pipi. As in, pipi talaga. Pipi, yung hinlalaki ng paa niya, pipi. Piping pipi. Akyat siya, hirap na hirap siya sa buhay. Alam mo, nagsisisi siya sa lahat ng kasalanan niya. Ganun naman ang tao eh. So, pipi, kahit anong gamit yung bili namin, walang talab. Ako yung tao, nasa pamilya namin, hindi ko ma-sharean yung tatay ko ng harapan. Kaya kong sharean lahat, pero tatay ko hirap na hirap ako. Pero yung kapatid ko, hindi siya makapag-share sa mga tao ng panahon na yun, pero kayang-kaya niyang sharean yung tatay ko, which is good, thank you Lord. Sabi ng kapatid ko, binuksan yung pinto. Tagalog. Tawag kasi namin sa tatay namin, Tagalog. Ito, ngayon ko lang ito binanggit. Tagalog. Kasi yung tatay ko wanted. Hindi namin matawag na papa, kasi alam anak kami. So, Tagalog. Si Tagalog. So, nasanay kami Tagalog. Pagbukas ng kapatid ko ng pinto, sabi niya, Tagalog, sarado mo na yan na. Kasi yung tatay ko, paborito niya yun eh. Bunso eh, paborito niya kaya wala siyang ano doon. Pag-pray kita. Huwag na, hindi. Pag-pray kita, Tagalog. Akin na, pag-pray kita. Ganun. Parang nakulitan yung tatay ko sa kapatid ko na, sige na nga, umalis ka lang, matapos lang, ganun eh. Pinag-pray ng kapatid ko yung piping-piping daliri ng tatay ko. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat po, binayaran. Sabi ng kapatid ko, Lord, salamat po, binayaran mo na sa cross yung karamdaman. Which is ito yung pinaka-key praise ng pagpe-pray sa may sakit. Binayaran ni Jesus lahat ng karamdaman eh. Kaya nga sabi sa Bible, by His wounds, we are healed. So, pinag-pray niya. Pag-pray niya sa tatay ko, pag-angat ng kamay ng kapatid ko, yung daliri, as in, na-restore. Na-restore talaga yung daliri. Yung tatay ko, speechless. Napamura. Paano nangyari yun? And then doon nagsimula na yung tatay namin, hindi man kami pinagmamalaki sa harapan namin, pero sa maraming tao dito sa lugar namin, sobra niya kami pinagmamalaki. Wow. Ngayon, Bible study, hindi ko alam na nakikinig na pala. Tinapik ko yung poon, yung mga nasareno na yan. Inabukasan, nakaupo ako. Tumabi siya. Sabi niya, bakit ba hindi kayo sumasamba sa mga poon? And then, pinaliwanag ko yan, pinabasa ko yung mga ilang verses sa Bible, na si Lord, panibuguing Diyos, na nagsiselo siya na, likha lang ng kamay natin yan eh. Sabi ko ganun. Sabi ko sa kanya, sige Tagalog, pag ikaw namatay ka, gagawa ako ng poon mo, ng estatwa mo. Tapos yun yung gagawin namin tatay dito. Lalagyan namin ng pagkapagkain. Gusto mo yun? Sabi niya, syempre hindi. Syempre ayoko nung ganun. Sayang lang yun. Yun nga, ang Diyos ayaw din nun. Alam mo sabi ng tatay ko, mahal na mahal niya yung Santo Niño niya. Sige na, tapon nyo na yan. Ha? Pag ganun, ha? Tapon nyo na yan. Tinapon ko talaga sa harapan niya, dinurog-durog ko yung Santo Niño niya. Dinurog. Hindi ko alam sa iyo. Talaga. Hindi ko alam sa ibang mga kapwa natin na Kristiyano. Pero isa sa pinakamasarap na dinanas ko sa buhay, yung dumurog ng Santo Niño. Dinurog ko talaga. Ewan ko nakadurog na kayo, pero ang sarap sa feeling. Sarap sa feeling. Amen. Papuri po sa Diyos, Kuya Emat. Ngayon naman po, continue tayo. Dahil tagumpay na eh. Tagumpay na talaga ang Panginoon sa inyong magkapatid, sa inyong mga magulang. Ngayon naman, ang tanong ko naman, dugtungan na natin. Ang tanong ko, kasi Miracles of God ang ating topic mga kababangers. Kuya Emat, dahil naranasan mo mismo sa buhay mo, yung miracle ng Panginoon, paano ka naman ngayon ginamit ng Diyos upang yung miracle na yon ay maranasan din ng ibang mga tao? Ganito po. Yung pagbalik ko dito ng Tondo, kalooban ng Panginoon. So sabi ko, Lord, paano saan ako magsisimula? Ngayon, naging church so blessed ako. So sa pag-church ko doon, pag-attend ko doon, meron silang tinatawag na Hunger Night, which is every Wednesday. Open yun sa lahat ng iba't ibang churches, kahit hindi church so blessed, maraming umaattend.
doon ko unang na-experience o nasaksihan na ang Diyos nagpapagaling. Kasi sa Hunger Night, lagi silang nagtatawag ng testimony at nung panahon na yun, laging ang dami nagtataas ng kamay para mag-testify about miracles of God. Ngayon, sabi ko, totoo ba to? Totoo ba yun? Talaga bang may ganun? May mga ganun akong tanong. Ngayon, one time, meron isang nag-attend doon na bulag, which is nakasabay ko siyang pumasok ng church. Nakita ko talaga yung mata niya, puti lang lahat eh. Talagang bulag siya eh, since birth bulag siya. Pero that time, nung pagkatas ng service, nilapit siya sa harapan, which is ako, lumapit din ako na parang nag-o-observe ako, yung parang nakaganyan ako, parang ino-observe ako na, totoo ba? Totoo ba? Ganun eh. So, pinag-pray siya, ang ano doon, hindi pastor ang nag-pray sa kanya, yung mga intercessor lang sa harapan. Pagpatong sa ulo niya ng kamay, may nagpatong, nabagsak siya, pagkatapos, pinagpe-pray siya, hanggang nagsasalita siya, may nakikita ka na meron na ang sakit. Uy, sabi ko, totoo ba? Sabi ko gano'n. Basta't gano'n, basta't nakakita siya. Which is tulala ako na, talaga ba? Totoo ba? Tinatanong ko pa siya, bulag ka ba talaga? Ganun eh. Sabi nung nanay, bulag yan. Nanay ako yan, wala pinanganak, bulag yan. So may gano'n ako na parang, may nabasag sa akin na, wow, eto na. Dito na nagsimula. Eto na. Meron tinatawag na fire starter ang Church of Bless na ginaganap every year. Opo. Actually, magkakaroon ngayon sa September 16, doon pag-aaralan yung identity mo kay God, na si God is always in the good mood. Na hindi galing kay God ang karamdaman, hindi galing kay God ang mga hindi magagandang bagay. At doon tinuruan kami na mag-pray sa may sakit. Doon namin natutunan kung paano mag-pray sa may sakit. Magtitake ka ng risk. At pagkatapos, ito na, Hunger Night, fire starter, umatin ako, nag-register ako, ito na. Sabi ko, Panginoon, ako rin po ba gagamitin niyo magpagaling sa may sakit? Kasi habang nasa fire starter ako, merong may sakit dito sa amin, which is stage 4 cancer. Mamamatay na siya. 3 months na lang ang buhay niya. I mean, tama ba, 3 months? Parang hindi eh. Kasi pagdating ko pa lang dito, alam ko, 3 months na lang siya. So, lumilipas na siguro mga linggo na lang, linggo. So, ang na-topic about sa pagpe-pray sa may sakit, tapos ang daming nag-testify about sa miracles. Tapos, yung pastor namin, si Pastor Hiram, parang nag-ano siya na, sige, sino may sakit dito? May mga gumaling. So, sabi ko, sige nga, lalapit nga ako, Pastor Hiram. Sabi ko, gusto rin po namin mag-pray sa may sakit. Pwede niyo po ba kami impartan ng inyong anointing? So, nagpa-pray kami sa kanya. And then, pag uwi dito sa bahay, nag-soaking ako. Soaking, tinuturo din yung sa fire starter na nag-pray muna ako bago ako puntahan yung may sakit. And then, pinakita sa akin ng Panginoon doon, hawak-hawak niya yung kamay ko bilang baby, nasa kalawakan kami. Tapos, tinuro niya lahat. Isa lang yung sinabi niya, ano yung hindi ko kayang ibigay. Napag ganun ako, tapos sabi niya, sige na, puntahan mo na. So, pinuntahan ko na yung may sakit. Pagkatapos, sabi ko, Panginoon, totoo lang yan, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Pero kapag siya yung unang-unang taong nakita ko, ibig sabihin, kalooban mo, napuntahan ko siya. Ngayon, pagpasok ko, saan dito nakatira si ate? O, diyan, pagbukas mo sa pinto, marami iskinita dyan. So, pagbukas ko ng pinto, wala akong nakitang tao. Ang nakita ko lang, paa na nakalawit. Nakaganyan, ganyan, nakalawit. So, uwi na ako, Lord, di naman. Wala naman, baka katang-isip ko lang. Pero sabi ni Lord sa akin, may nakita ka? Oo nga po, pero hindi naman siya. Nakita ka? Opo, paa lang yun, Lord eh. So, sabi ko, sige nga, balikan ko. Pagbalik ko, siya pala yun, nakaratay. So, sabi ko, Oti, kamusta ka na? Hirap na hirap siya. Pagka nakita mo yung kulay niya, kulay dilaw na siya. As in, kuba na siya maglakad. Tapos, siguro simula dito, parang mga 10 meters, 20 minutes niyang nilalakad sa sobrang hirap na hirap siya. Dahil puputok na yung lason, cancer sa matres eh. So, parang matigas na, puputok na. Yun na yun. Yun yung taning ng buhay niya. Na kapag ka pumutok, lason, patay na siya. So, sabi ko, pwede ka namin pag-pray. May kasama pala ako noon, si Jason Salinas. So, pray namin. Ang prayer na tinuro sa amin sa fire starter, hindi yung magmakaawa ka na, Panginoon, maawa po kayo kay kapatid na ganito, mapalibuguin Diyos. Hindi eh. Tinuruan kami na mag-pray doon, na utusan yung karamdaman na lumayas. Wow. Kasi pagka nakita natin sa Bible, si Jesus, hindi naman siya nagmakaawa sa Diyos na, Panginoon, maawa kayo, anak mo ko, pagalingin mo to. Hindi eh. Yeah. Lagi niya sinasabi, gumaling ka. Kalooban ko, luminis ka.
And Amen. same kay Pedro, nung naglalakad sila sa may templo, nasa labas, pilay ng Sinsbert, sabi niya, wala akong gold, wala akong silver, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. So, utos. So, Amen. ngayon, pinag-pray ko, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, Espiritu sa likod ng cancer, pinapalayas kita. Kagalingan, Amen. dumaloy. Ngayon, sabi ko, may naramdaman ka ba, Ate Oti? Ang sagot niya, meron. Uy, sabi ko, may ginawa si Lord. Sige, meron ka bang isang bagay na hindi mo kayang gawin nung hindi pa kita na ipagpe-pray? Sabi niya, ay, oo, umupo. Kasi ganun, magte-take tayo ng faith din ng risk dito eh. Ano yung hindi mo kayang gawin? So, gawin mo dahil naniniwala ka na may ginawa ang Panginoon. Ngayon, sabi niya, umupo. Sige nga, upo ka. Unti-unti umupo siya. Tapos nanlaki yung mata niya, hindi masakit ah. Nagpa-prompt sa akin ng banal na espiritu na hindi yan, meron pa siyang hindi kayang gawin. Tapos tinanong ko pati, Oti, meron pa bang hindi ka kayang gawin? Wag na yan, okay na to. Masaya na ako, nakakaupo ako. At least, hindi, sabi ko, ano yun? Sabi niya, Emat, tumalon eh. Tumalon ka. Sabi ko, ganun. Dali, tumalon ka. Nandun eh, excited ako eh. Sige, tumalon ka. Ngayon, ang ginawa niya, hindi lang siya tumalon, umakyat pa siya dun sa higaan niya. Kasi pakapag eh. Ngayon, tumalon siya. Tapos pagtalon niya, dire-diretso yung talon niya, deep inside, nag-sink in sa akin na, Panginoon, bawal niyang gawin to. Pag ito, pumutok yung lason, patay ito. Yari ako. Alam mo yan? Yari ako. Pag ito, namatay, idadamay ko yung pastor na pinuntahan ko. Parang ganun. Sorry, May exit na agad eh. Okay, ganun. Parang, Panginoon, ano itong ginagawa niya? Ano itong pinapagawa ko? Ganun. And then, talon siya ng talon, nakikita namin, umiiyak na siya. Hindi ko alam, ano ba ito? Nasasaktan ba ito? May ilini ba ito? Napilitan ba itong tumalon? Ganun. Pagkatapos, tumakbo siya palabas. Sa totoo lang, pagbalik ko dito, alam ng mga tao, walang iya ako. So, walang naniniwala sa akin. Eto na, lumabas siya, nakita siya ng mga tao. Tumatakbo siya. Ngayon, yung mga, kilala siya eh. Oh, wow. Oti, ba't tumatakbo ka? Oti, ba't ka tumatakbo? Baka mapano ka? Hindi. Gumaganon siya, hindi. Pinagaling ako ni Emat. Nakasunod ako, nakatulala akong ganyan. Emat, anong ginawa mo? Hindi ako. Sabi ko, hindi ako. Si Jesus. Ako magpagaling sa kanya si Jesus. Yun, doon na. Thank you, Lord. Hanggang ngayon talaga lumpo, no? Diba? Parang yung kwento ng lumpo. Opo, yun. Pagkatapos nun, as in, hindi siya natulog ang madaling araw. Ipinakita niya sa mga tao, magaling na siya. Instant, pinagaling siya ng Panginoon. Glory at to dahil God. Doon, nagkaroon ng mga bukas na pinto ang mga tao ngayon, nakaabang na. Kubang na sa mga sinasabi. At mga gagawin namin. Actually, alos, siguro mga 3/4 sa barangay namin na to, tumanggap na sa Panginoong Jesus. Talaga, tumanggap na. Thank you, Lord. Amen. Lord, thank you po. Tapos doon nagsimula ang pero ito po nung nagpa-fire starter ako, marami po akong pinagpe-pray na hindi gumagaling. So, marami pong nakakaranas na Lord, di naman eh. Pero siguro, ang dami hanggang sa naabot ko na. Ang naging ano ko na lang sa isip ko na yun na, Lord, ipagpe-pray ko tong may sakit na to. Hindi ko iniisip na paano pag di gumaling. Ang nasa isip ko, paano kapag gumaling. Yan eh. Yun ang susi. Nothing is impossible with God. Alam nyo, ang dami na nilang nagko-comment, Pastor Emat. Sabi ni Pastor Walter, Hallelujah, God still performs miracle even until now. Katulad nga na sinabi ng salita ng Diyos sa Romans 6 verse 10 to 11, that the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that lives in us now. Actually, meron ding kasi meron yung time na nag-doubt talaga ako. Tapos biglang sabi sa akin ng pastor, bakit ka nagda-doubt? Hindi ba Kristiyano ka? Naniniwala ka sa Diyos? Hindi mo ba alam na yung spirito na meron ka is the same spirit that raised Jesus from the dead? Ibig sabihin, katulad nga nung sabi niya, the same things that Jesus did on this earth, kayang-kaya din nating gawin. Heal the sick, raise the dead. Yan, abangan ninyo kasi meron pa yan, marami pa yan. Basahin ko lang itong verse na ito, Pastor. Psalm 77 verse 14. You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among the nations. Ano lang ang kailangan nating gawin, mga kapatid? A command should be followed. A promise should be believed. Sabi niya nga doon, all these things are done by praying and fasting. Sabi ni Pastor Emat kanina, nang ginawa niya lang naman talaga nag-soaking.
At yung susi talaga doon, you just have to believe. At kailangan mong merong gawin. Meron ka talaga kailangan gawin. Ngayon, Pastor Emma, kasi si Jesus, he healed the sick. Ngayon naman, may kwento ka bang raising the dead? Opo, meron po. Meron Yun, po. maaari mo ba ikwento sa amin? Talaga naman, mga kaabangers, makinig po tayo. Ito po yung mga miracles po ni Lord, ito po ay nagpapakita na si Lord dumating. And syempre po, yung God na sineserve natin ay supernatural na Diyos. At hindi po niya ginagawa to para magbida-bida, ginagawa ng Panginoon to kasi mahal niya tayo. At katibayan lang yan na dumadating si Lord. Ngayon po, ako po kasi yung tao, simula nung nakilala kong Panginoong Jesus, na kahit saan ako dumating, or kahit saan ako magpunta o tumapak yung mga paa ko, teritoryo ng Panginoon yun, at may plano siya. Kasi pag binasa natin yung gospel, si Jesus, from town to town, hindi naman siya yung nagpunta sa bayan na to, okay, nandito tayo sa bayan na to para magpahinga. Hindi eh. Hindi siya tumitigil ng gawa ng mga miracles. Tsaka na, ngayon, and then, eto, napunta ako ng Jollibee. Sa Jollibee yung talagang yung karanasan ko na raising the dead. Thank you, Lord. Ngayon, nandun ako, sabi sa iyo, bago ako pumasok sa loob ng Jollibee, nag-pray ako. Panginoon, itong Jollibee ay sa'yo. Jollibee belongs to you. Ganun yung prayer ko. Panginoon, your kingdom come in this place. Hindi ako, kundi ikaw yung maitaas ko. Dahil naniniwala ako, itong trabaho, ibinigay mo sa akin, hindi para magkaroon ako ng panggastos, binigay mo to para ibigay ko sa'yo. Amen. Wow. Pasok ako, then trabaho, lagi yung tuwing opening, sino magpe-pray, laging ako nag-i-insist. Laging ako. Tapos may nabe-bless, eto na. So, pamilya kami, dahil puro, naging leader ako eh. Ngayon, habang nagtatrabaho, ang isang araw habang nagtatrabaho, nagde-delivery yung mga tao, parang nagpapanik. Yung pala, sa likuran, which is yung lutuan ng Jollibee, yung tubo na butas, na tamaan. Yung tubo na ito, doon nakakonekta yung gas. Ngayon, ito yung pagsingaw niya, tapos yung 4 na stove nakabukas. Ngayon, sa sobrang hindi na nila alam yung gagawin, takbuhan na lahat palabas. So, sabi ko, Panginoon, sabi mo, pinabalik mo ako rito sa Tondo kasi ibibigay mo sa akin yung Tondo. So, hindi ako mamamatay dito. Ang ginawa ko, nilapitan ko. Tapos lahat sila nakasilip sa labas, tinatawag ako, Mat, ka na, tumakbo ka na. Parang wala na eh, talagang mag-evacuate na lahat. Kaya sabi ko lang, sabi ko pa lang, sa pangalan ni Jesus. Yun pa lang ang sinabi ko, sa pangalan ni Jesus. As if itong tubo na to, may nakita kaming tumakip, which is nakita rin nilang lahat. Nawala na yung singaw. Tumakip, gumalaw yung bagay para matakpan. Matakpan. Deep inside, gulat na gulat ako, pero dahil nakatingin silang lahat, parang, si Jesus yun. Pero lahat sila, ang reaction nila, gulat na gulat, pero gusto ko rin makigulat. Sabi na yun na, parang, habang nagtatrabaho, hindi ako nagsasalita. Kasi parang, Panginoon, pwede pala yun? Alam mo yun? Kala ko, alam mo yun? Kaya nga miracles eh. Wow! So, lumilipas ulit yung mga araw, trabaho. Meron akong co-work na naka-flat siya sa pagluluto ng chicken. Ngayon, pag ikaw naka-flat ka sa pagluluto ng chicken, ang hahawakan ng mga equipment, ang isa doon, henny penny. Ang ibig sabihin ng henny penny, ito yung lutuan ng manok. Ng Chicken Joy. Pagkatapos, itong mantika na ito, pagkatapos mo magluto ng mga 4 na beses, ipipilter mo na yung mantika. Which is meron filter sa ibaba. Ibababa mo na yung mantika, 15 minutes mong pipilter, pagkatapos aangat mo yung mantika, malinis na yung mantika. Ang nangyari, itong katrabaho ko, hindi niya naitaas yung mantika. Tapos, inon niya na yung henny penny. Yung apoy ng henny penny, 350 degree Fahrenheit. So, sobrang lakas ng apoy. So, eto na. Ako, naka-break ako doon. Naamoy ko, amoy mga pyesa, amoy wire. Hanggang sa yun na, naglihab na yung henny penny, pinatay. Sa ano nangyari? Labas kami. Hindi na iangat ni Ken yung mantika. Wasak yung henny penny. As in, sira. Talagang sunog lahat ng pyesa.
Dumating yung mga maintenance, ako naka-break pa din ako, 1 hour yung break. Dumating, and then, pinapakinggan ko lang yung nangyari. Hanggang, ganyan nakakapal yung pending namin. Sobrang yung, ang daming customer, walang chicken na may labas. Ngayon, narinig ko sa maintenance na wala nang pag-asa, sira-sira na yung pyesa, hindi nagagana. Ako, gustong-gusto kong nakakarinig sa mga tao na wala raw pag-asa. Kasi doon magpapakita ang Panginoong Jesus, yung corner ka na, ngayon, para akong, alam mo yung, para akong bida sa palabas, sa parang slow-mo, yung ganun yung dating ko, na bigla akong lumakad. Wala na raw bang pag-asa. Tinginan silang lahat sa akin, wala na raw bang pag-asa. Nagsalita ako, Kuya Emat Anong ba? Tapos tinignan ko. Sabi ko, yung tubo nga, tinakpan ni Lord, ito pa. Tapos yung isang nakasira, yung nakasira, nakaupo na lang siya sa gilid, nakaganon siya. Kasi ang sabi ng may-ari, magtatrabaho na siya dun sa Jollibee ng hapang buhay hanggang bayaran niya yung Henny Penny. Kakabukas lang ng Jollibee na yun, pioneer kami. Ang halaga ng Henny Penny parang nasa kalahating milyon. Sahod niya, ikakaltas doon. So, parang sirang-sira yung ulo niya. Ngayon, sabi ko, yung tubo, tinakpan ng Panginoon, ito pa kaya. Pero deep inside, Lord, bahala ka dito. Nakatingin silang lahat. Nakaabang silang lahat eh. So, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, inon ko. Pag-on ko, tumunog, tititito, gumana yung Henny Penny. Gumana talaga yung Henny Penny. Nagtalunan. And then ako, gulat lang din ako nun. Pero alam mo yung, si Jesus yun, si Jesus. Pero gusto kong umiyak, gusto kong magpagulong-gulong ng mga panahon na yun. So, eto na. Tumanggap yung opening team ng Jollibee sa Panginoong Jesus. Tumanggap sila. Masaya. As in, buong puso. Hindi yung pinilit mo lang, liga rito, tanggapin mo si Jesus. Hindi. As in, sila yung nag-insist na, Mat, gusto namin pag-pray. Nakita muna nila. Nakita. Ngayon, eto na. Meron akong kaibigan si Jolo. Hindi niya talaga pangalan yung Jolo. Dahil kamukha niya si Jolo Revillam tawag ko sa kanya, Jolo. Ngayon, ang tawag niya kasi sa akin, di ba, ang pangalan ko, Emat. Ang tawag niya sa akin, Imat. Kasi nga, siya taga-probinsya. Tapos may accent yung salita niya. Comedy. Tawag sa akin, Julo, ganon. Tapos opening kaming dalawa, kabiroan ko siya. Ngayon, one time, parang pagpasok ko, syempre ako lagi lang umusap. Parang, Jolo, kumusta? Tinapik ko siya. Di ako pinansin. Naninibago ako for the first time. Di ako pinansin. Pagbihis ko, sabi ko, Jolo, inarapan niya ako. Sabi ko, may problema ba? Hindi niya ako pinansin. Tinitignan ko lang siya habang nag-aayos ako ng mga gamit. Tapos nakita ko, parang tumutuloy yung luha niya habang hawak niya yung cellphone. Tapos nilapag niya. So, sabi ko, pagtrabaho ko, kumanta ako ng mga worship song, kumakanta ako, ganun ako lagi. Lumapit siya, Kuya Emat. Lumapit na siya, Kuya Emat. Pinabasa niya sa akin yung text. Pagbasa ko sa text, ito yung text ng asawa niya. Mahal, patay na yung baby natin. So parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko na parang gusto niya bang ipag-pray ko yung anak niya, pero hindi pa pwede, si pastor ang kailangan dito, ganun Parang ang nasa isip ko nun, ang kaya ko lang ipag-pray yung mga may lagnat, yung mga may sipon. Pero yung mga patay-patay na, yung matitinding karamdaman, si pastor dapat ito. Pero naalala ko yung unang encounter ko sa Miracles, yung bulag na nakakita, hindi naman pastor nag-pray Wow. So sabi ko, anong gusto mo? Kuya, pwede mo bang pag-pray? Nalaman ngayon ng buong opening. Yung manager, sige Mat, pwede mo bang pag-pray? Sabi ko, magbubukas na tayo, ganito na lang. Lakas na influensya. Oo, ngayon ito na. Yung mga opening, sabi ko, tara, ikot tayong lahat. Ikot kami. Bibilog, ganon. Sabi ko, tara, ang gusto ko, mag-amen kayo sa mga ipagpe-pray ko. Ngayon, nag-pray kami. Bukas na namin 7 a.m. Bukas na namin yung 7 a.m. Hindi muna kami nagbukas, nag-pray kami. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, una, nagpasalamat ako. Panginoon, salamat po. Ikaw ang Diyos ng buhay. Ganyan, ganito. And then, nag-declare ako, nag-utos ako ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, nire-release ko yung buhay sa anak ni Jolo at pinapalayas ko yung espiritu ng kamatayan. Kasi, lahat tayong Kristiyano may authority ngayon in Christ Jesus So, ganyan, sabi bigla ng manager, amen kami lahat. Sabi ng manager kay Jolo, sige na Jolo, puntahan mo na. Sabi ko, sige puntahan mo dahil baka may ginawa si Lord. Kasi lahat sila nakabang ulit Kasi yung tubo, yung Henny Penny, baka may ginawa ulit si Lord. Ngayon, alis na siya. Kinabukasan, parang wala sa isip namin. Parang trabaho dahil nga maraming tao na wala sa isip namin. Kinabukasan, wala naman siyang pasok kasi nga tinanggalan siya dahil nga
alam namin na may problema siya. Pero nagpunta pa rin siya sa store, sa Jollibee, tapos dire-diretso siya pumasok sa kitchen habang nag-work kami. Niyakap niya ako. Sabi ko, oh, Yolo, bakit? Ano nangyari? Kinuwento niya. Na nakatingin siya sa orasan habang nagpe-pray ako, 4 minutes daw ako nagpe-pray. 4 minutes, 7 o'clock to 7:04. Punta siya ng ospital, and then nakasakay siya ng jeep, pero punong-puno raw ng kapayapaan yung puso niya. Ang nasa isip niya, Lord, kung yung tubo nga, tinakpan mo eh. Yung henny-penny nga, ginawa mo eh. Wow. Ito pang anak ko. Ganon. Pagdating ng ospital, sinalubong siya ng asawa niya, pero ginilid niya, tabi ginanon niya. Pagbukas niya ng pinto, nandun yung doktor, nagsusulat-sulat. Oh, naririnig niya yung anak niya, pero nakatingin siya sa doktor, at ito yung tinanong niya, Dok, may tanong ako. Sige po, anong oras nyo nalaman na nabuhay yung anak ko? Around 7 o'clock to 7:05. Gano'n naman ang doktor magsalita, which is yun yung oras na nagpe-pray kami. Yeah, right. So, napapuri na lang siya ng Panginoon, salamat po. Which is hanggang ngayon, Lord, salamat po. Yung bata nabuhay dahil sa pangalan ni Jesus. Ayun po, si Jesus ang nagpagaling, ay ang bumuhay sa patay. No? Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kasi wala naman ako doon eh. Nag-pray lang kami, nag-take kami ng faith, and then si God dumating. Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. Amen. Amen. Ayun po. And then dahil doon, ito po yung buong Jollibee na to, tumanggap sa Panginoong Jesus. As in, lahat po sila tumanggap sa Panginoon. And then, Lord, thank you po. At tinatawag ko yun na revival. Para sa akin, revival. Mini revivals, alam mo yan, kino-consider ko yun as revival. Thank you, Lord. Yun po. Wow. Katulad yan nung binasa ko kanina, di ba? It is not his parents' fault. It is not his fault. But that the glory of God should be revealed in him. So magkalayong lugar, pero ang Spirit of God, hindi talaga siya limited. Kaya kapatid, kung nadududa pa rin tayo ngayon, ito na yung patotoo na dapat magbuhay ng Spirito natin. Nothing really is impossible with God. Sabi nga sa Deuteronomy 10:21, He alone is your God. Katulad ng sabi ni Pastor Emmat, He alone is your God, the only one who is worthy of your praise. So good. The one who has done these mighty miracles that you have seen with your own eyes. Ibig sabihin, sa Diyos lang talaga ang papuri. Ang tanong mo ngayon, para saan sa mga kaabangers? Para saan po kayo nabubuhay? Sabi ng commercial, para saan ka bumabangon sa umaga? Para sa kape, para sa breakfast, para matulog, para kumain, para saan? 'Di ba? Tayong nakikinig ngayon sa Daily Life Sharing, sa kwento na ipinahayag sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Emmat. Para saan po tayo nabubuhay? Bakit po tayo nagtatrabaho? Imagine niyo yun. Tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, we should be an influence to the people around us, to our place of assignment. Lahat ng inimbak ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi dapat manatili sa atin. Sabihin mo ngayon, kapatid, dyan sa comment box, it will not stop with me. Yon, sige, i-type nyo dyan. Kung gusto nyo ng Tagalog, hindi to titigil sa akin. Yan. Okay, mga kaabangers. Pastor Emmat. Yan, mas komportable akong tawagin kang pastor. Bago po natin ipagpatuloy ito, mamaya hahayaan ko po kayong mag-share ng salita ng Diyos sa Miracles of God. Pero ngayon, gusto ka naman naming i-surprise. Dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, excited na. Maraming taong na-bless. Kasi parang nung last time, nagtag ka ata ng mga taong gustong mag-greet sa'yo. Hindi naman ako nagtatag. Ang akin, yung unang interview ko, love ko si Lindley. Tsaka ka-church namin yun. Love ko yun. Nagulat lang ako dahil, pwede pala yun na ang mag-surprise sa'yo. Alam ni Lindley yun, hindi kami close dahil once pa lang kami nagkakasama. Pero tumugon sila, kuya. Ibig sabihin na blessed din talaga sila sa buhay mo.
Ayun, sige, okay. Okay, sige. Ready? Ready na ba kayo? Ayun, sabi nila, it will not stop with me. Amen. He is God alone. Hindi ito titigil sa akin. Sabi mo yan, kapatid, that is declaration. Amen. Sabi ni Tita Ursula Cruz, sarap pong pakinggan ang mga pangyayari sa buhay niya. Sabi ni Mary, kapatid mo, iba talaga kapag ikaw mismo ang na-excite sa miracle ni God dahil mas exciting si Lord na ipakita sa atin ito. Amen. Yan. There really is power in the name of Jesus. Yan Amen. ang calling natin, mga kapatid. Kaya ngayon, Kuya Gab, ready ka na ba? Ready na kami makapakinig ng surprise para kay Pastor Emmat. Yan. Whenever you're ready, Kuya Gab. Kuya Emmat. Tuloy-tuloy na po. Kakachat lang sa akin, kakagising ko lang. Pero surprise video daw. Surprise! Hindi ko alam kung sa surprise dito. Pero, ayun lang. Si Kuya Emmat yung yung isa sa pinakamasiyahin namin church member. Especially nung pagdating niya. Tapos hanggang ngayon nagagamit niyo pa rin yung mga testimony nila. Especially yung paano sila binago from being basagulero sa tondo, magulo. Tapos ngayon nagpe-pray na, gano'n. Tapos may kumagaling sa pinagpe-pray nila. Ayun lang, lagi ko sila nagagamit nung tumira ako sa isang lugar na magulo din. Pagka may nagtatanong kung pwede pa talagang baguhin nila. Ayun, itong dalawang to, si Kuya Merrick, tsaka si Kuya Emmat. Diba? Ayun. And yeah, ayun, message ko lang sa'yo, Kuya Emmat, alam ko masiyahin ka, pero, ingat lang. Hindi lahat kaya sa kanya yung jokes natin. Pero ako okay lang. Pagbardago lang tayo araw-araw. The joke lang. Tapos love ka po ni Lord. And kapag dumating ka na sa time na feel mo na wawala ka na kay Lord, or feel mo nahirapan ka bumalik, lapit ka lang sa mga tao na matutulungan kang bumalik. Yun lang. Bye-bye. Hello, Kuya Emmat. Sorpresa. Ginagaya ko lang si Linley talaga, kaya naglalakad din ako ngayon. Pero sabi kasi nila batiin kita. Si Kuya Emmat, ikaw po, nakilala na kita ng 10 taon na ba tayo magkakilala. Pero ang masasabi ko po talaga kay Kuya Emmat, mga kababayan, kahit noon pa man bago ko siya nakilala, nung bagong Kristiyano siya, nakita ko grabe yung pagmamahal niya sa mga kaluluwa. Grabe yung passion niya to share Jesus sa mga tao. Grabe po yung signs and wonders na ginagawa ni Lord sa buhay niya. Kasi ako mismo, marami sa mga signs and wonders na naranasan niya, talagang hindi ko pa naranasan. At isa siya sa mga modelo ko sa pagiging Kristiyano. Yung tapang ko sa pag-share kay Jesus sa mga tao, marami din nakuha ko lang sa kanya. Kasi naging inspiration talaga siya sa akin on what it looks like to have a lifestyle of Christianity. And ayun, salamat po Kuya Emmat sa buhay mo. Ikaw ay malaking blessing sa akin. You are an inspiration not just to me, pero sa sobrang daming kabataan po na nakilala ko, almost lahat kami, we just salute you sa pagmamahal mo kay Jesus at sa pagmamahal mo sa kaluluwa. So ayun lang kay Emmat. God bless po sa iyong interview. God bless sa buhay mo, and the Lord be with you in all your walk, in all your dealings, kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay mo kasama si Jesus. Ayun lang po. Hello, Emmat. Isang pagbati at gusto ko lang sabihin, whenever I see you and see what the Lord is doing in your life, I'm reminded of the truth in 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Totoo na po yan sa buhay mo.
dahil napaka-radical ng ginagawa ng ating Panginoong Jesus na pagbabago sa buhay mo. And not only that, alam ko rin yung purpose ni Lord for your life. Gagamitin ni Lord whatever was in the past, He will turn it into something good, something powerful, something glorious, para sa ganun mag-advance malalo yung kingdom niya sa pamamagitan mo. So, keep loving Jesus, keep glorifying God, keep living under the power of the Holy Spirit, at mabuhay tayo sa Kanyang paghahari. God bless you! Amen! Napatuwa ka ba namin? Ano pong masasabi ninyo sa mga makikisig na mga lingkod ng Diyos na bumati po sa inyo? Parang dalawa lang yung bumati sa akin. Yung una, parang di ko, sino ba yun? Papa Jesus ba yun? Kaya yun, minsan masaya palang makapakinig ng gano'n. Especially yan kay Pastor Finney and then kay Pastor Hiram, dahil sa totoo lang, siguro yung 3/4 ng walk ko o yung pagiging Kristiyano ko ay dahil sa mga teaching ni Pastor Hiram. Talagang siya. Sobrang humble niya, nung first time na nakita ko si Pastor Hiram, hindi pa siya nagsasalita, sabi ko, grabe, parang may kakaiba sa taong to. Parang may joy agad yung parang tinitignan mo pa lang siya, parang mahahawa ka dahil parang talaga siyang childlike, as in childlike talaga siya, sobrang humble niya. Sobrang iba. Mahal na mahal ko yun si Pastor Hiram, mahal na mahal ko yung pastor na yun. Yun yung pastor namin, tatay namin. And salamat po, P. Salamat po sa mga surprise. Thank you po. Amen. Ayan, nabuhay ang comment section. Amen. Kakagising lang daw ni Christian Nicodemus, sabi. Yan, so, Kuya Emat, I will give you the floor. Paano mo naman ngayon i-encourage ang mga tao through what God has done in your life? Paano mo naman ito ngayon i-impart sa mga nanonood ngayon sa daily life sharing? Na-encourage mo din sila na kung paano ka ginamit ng Panginoon, ganun din silang gagamitin ng Panginoon. Opo. Ayun nga, katulad ng, sa totoo lang po, simple lang po sa Bible, sa Mark 16:16 to 18, after sa chapter 1 to 15, makikita natin doon na si Jesus, ang dami niyang miracles na ginawa, bumuhay siya ng patay, lumakad siya sa tubig, nag-multiply siya ng pagkain, at marami pa bumuhay siya ng patay. And then, pagkatapos sa Mark 16, at sabi niya dito, these signs, ibig sabihin, yung mga nagawa niya, these signs will accompany those who believe. So, siguro po lahat ng nanonood dito, naniniwala kay Jesus. Ayun lang po yung isang requirements, naniniwala ka kay Jesus. Pagkatapos, they will place their hands on the sick people and they will get healed. So, ibig sabihin, ipapatong mo ang iyong kamay sa pangalan ni Jesus, gagaling sila. Siguro po, eto pa, sorry po kung isisingit ko ito. Nararamdaman ko, ang banal na espiritu ang gusto magpasabi nito. Minsan po, naimbitahan ako sa Pangasinan para mag-preach sa isang youth camp, which is nasa 800 na mga youth ito. Talagang yung church nila, buong Luzon yata, or buong Pilipinas, nagsama-sama, naimbitahan nila ako. And then, ang topic, supernatural. So, sa pag-preach ko po, kasama ko rito sila Pastor King, ang mga Caloocan. Pagkatapos, habang nag-preach ako, nung patapos na, malinaw kong narinig, sabi ng Panginoon, gusto niyang mag-perform ng miracles. Lord, ano pong miracles? Magpapagaling po ba kayo ng may sakit? Ito po ang miracles po ay hindi lang po sa healing. Ito po. Sabi ko, nung tapos na ako mag-preach, sino rito gustong maranasan tumangkad? As in, height increase. Sa church namin, sa Church Sobles, may height increase, may weight loss, meron mga gold dust na lumalabas, and then meron mga gemstone na bigla na lang lumalabas. At masaya kami sa church, sa nangyayari, sa ginagawa ni Lord, sa kalagitnaan namin. Hanggang ngayon, hindi kami napapagod. So, nagtaasan ng kamay. Pero ito yun Habang nagpe-preach ako about sa mga miracles ni Lord, yung senior pastor nila, nandun sa may pinakalikuran,
nakikita ko, inaawat na ako. Hindi nila gusto yung mga naririnig nila dahil hindi sila para doon eh. Pero yung pastor na nag-invite sa akin, dyan sa may North Caloocan, inimbitahan niya kasi ako, and then maraming miracles ang ginawa ni Lord. Dahil sila yung inatasan humawak ng youth camp that year, inimbitahan nila ako. Ngayon, ang sabi niya, ba't nandyan yan? Ba't nandyan yan? Ba't ganyan yung mga sinasabi niyan? Hindi pala sila para doon. Hindi sila naniniwala sa ganon. Ngayon, nung nagpataas ako ng kamay, sino gustong tumangkad? Yung asawa niya, nandito sa may kabila, pati yung panganay niyang anak, yung anak niya gustong tumangkad. Eto yan ha. Eto yung asawa, eto yung anak. Mas malaki yung asawa. Parang yung anak hanggang tenga lang. So sabi ko, sige po, ang dami nila. So sabi ko, in the name of Jesus, sabi ko, I command every bones, spinal, parang yung grow in Jesus' name. Masaya kami lahat. Tapos tumatawa kami. Okay, after ng prayer, sino rito nakaranas ng height increase? Hindi mo mabibilang yung mga nagtaas ng kamay. Dahil yung pagsukat, sige, sukatan kayo, sulatan nyo ng pented yung braso nyo. Ang daming yung pantay nung hindi pa nagpe-pray. Pero after ng prayer, ang daming kumanon. Eto na. Ang daming tumangkad, nagtawag ako. Isa rito, yung anak ng senior pastor na pinapatigil ako mag-preach. Walang salita. Pagdilat nila, eto yung asawa niya, eto yung anak niya, nag-pray kami, nakapikit, pero pagdilat namin, eto yung anak niya, eto yung asawa niya. Wow. Tumangkad yung anak niya, mas matangkad na sa asawa niya. Ngayon, amen, thank you Lord. Eto na, kinagabihan, nag-worship kami ng kasama kong pastor nila, Pastor King, ng mga taga-Church of Bless. Worship kami. Etong anak, meron isang babae, which is anak din, umupo sa harapan ko. Nakatingin lang siyang ganyan, may kasama siya. Sabi niya, habang nag-worship kami, hindi ako naniniwala. Ha? Sabi ko pa nga, hindi ako naniniwala. Saan po? Sa mga sinasabi mo, yung mga miracles, tsaka yung nagpapagaling si Lord, hindi ako naniniwala. Ay, ganun po ba? Ang dami po tumangkad kanina, parang kapatid niyo pa yung tumangkad kanina. Pero hindi ako naniniwala. Sabi niya ganun. Ganun po ba? Sabi ko, bakit naman po? Nakikita mo itong katabi ko. Best friend niya, bingi pala. Bingi, since birth. Ganun po ba? Sige po, pag-pray natin siya. Sabi kong ganun. Sige nga, pag-pray mo. Hindi po ako, ikaw ang magpe-pray. Hindi nga ako naniniwala sa ganyan eh. Sabi niya ganun. Pero naniniwala ka kay Jesus. Oh, yun pala eh. Okay na, may kamay ka. Meron. At pinaliwanag ko yung Mark 16:16 to 18. And then sabi ko, patungan mo ng kamay yung best friend mo. Pinatungan niya ng kamay. Ngayon, sabi ko, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, deafness, vegan, open up. Pagsalita niya ng deafness, vegan, and then sabi niyang open up in the name of Jesus, gumanon yung best friend niya. Ibig sabihin, narinig siya. Nagkatinginan silang ganun. So, parang kami, parang ganun, ano nangyari? Parang, and then instant, itong best friend niya, nabingi since birth, that time, nakarinig. Ang unang-una niyang binanggit, Jesus. Sabi ko, sabihin mo nga, Jesus. At itong babaeng to, iyak ng iyak, pati yung best friend niya, iyak ng iyak. Ngayon, ano yung pinapoint ko dito? Hindi kailangan matagal kang Kristiyano. Hindi kailangan na pastor ka para gamitin ka ng Panginoon. Ang importante rito, believer ka kay Jesus. Believer ka. At itong babaeng ito, nagkaroon kami ng deliverance conference sa mga event namin, uma-attend na siya. Meaning, nag-move na siya in signs and wonders. Until now, nag-chat siya sa akin, nagpapagamit siya sa Panginoon. So, ayun po, sa mga nanonood po, kung tingin niyo si ano lang yung gagamitin sa ganyan. Kasi grabe yun eh. Ang kasalanan nun, 5 lang. Ay, 10 years ng Kristiyano yun eh. Siya yung gagamitin ni Jesus. Kasi po, marami po karanasan sa church namin. Unang araw pa lang po, the same day, tumanggap kay Jesus, pero nakaranas na magpagaling ng may sakit. Bakit? These signs will accompany those who believe in my name. They will place their hands on the sick people and they will get healed. Ngayon, sino yung gusto kong i-highlight dito? Ang Holy Spirit po. Dahil po, sabi sa Acts 1:8, si Jesus, pagka nakita po natin, si Jesus po, Diyos siya eh. Siya ang Panginoon, hari ng mga hari. Pero makikita po natin sa Philippians na si Jesus po, yung pagiging Diyos niya, hinubad niya at isinuot niya yung damit ng pagiging alipin. Ngayon, kanino po nagdepende si Jesus? Sa kapangyarihan ng banal na espiritu. So si Jesus, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, lumakad sa tubig, hindi dahil Diyos siya,
ginawa niya yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, which is the Holy Spirit that lives in Jesus, is the same Holy Spirit na nabubuhay sa atin ngayon. Amen? So lahat po tayo, kung tayo po lahat ay naniniwala kay Jesus, lahat po tayo gagamitin ni Jesus para magpagaling o bumuhay ng patay. At lahat ng yun, sa Kanya po natin ibabalik. Ngayon po, talaga ba? Kasi tignan niyo po, sa Old Testament, si God gumawa ng mga miracles, hinati niya yung dagat, minultiply niya yung mga oil, yung mga flour, at bumuhay rin siya ng patay. At pagkatapos, itong Diyos na ito sa Old Testament, ginawa niya kapareho kay Jesus sa New Testament. Bumuhay ng patay, nagmultiply ng mga pagkain, lumakad sa tubig, nagpagaling na may sakit, nagpalayas ng demonyo, at eto na. Yung church sa Acts, nung umakyat na si Jesus, ginawa rin yung the same thing. So bakit hindi tayo ngayon church? Kasi hanggang ngayon, nabubuhay tayo sa Book of Acts. Patuloy yun hanggang ngayon eh. So, ito po may babasahin ako, which is nabasa ko sa saan na yun? Sa book ni Pastor Hiram. Sabi dito, konti lang po to, why should the church of today be any different? We have the same supernatural God who works miraculously. Not only that, but He works in ever-increasing glory. 2 Corinthians 3:18. This means that the things that God did before, He can do again. And we can expect new things and even greater things because His glory is ever-increasing. Kaya nga po, may mga miracles na nangyayari ngayon na hindi nangyari noon dahil bakit? Si Jesus pa din naman yun eh. Alam niyo po, kung magtatapos ako dito sa isa pang kwento, gusto ko lang din itong kwento para maintindihan niyo yung mga miracles, hindi lang doon. Si God po, nagbabalik din ng mga bagay-bagay at si God din po, naglalagay ng pera instant. People, ito po sa church po namin, merong nag-testify about sa miracle money. Miracle po yung ano po, title po nito, di ba? Kaya nagkikwento po ako ng miracle. Miracle money. Tapos meron isang magnanay na nakapakinig na nag-testify about sa miracle money. Ngayon, pag uwi nila ng bahay, itong bata gusto raw ng sapatos. Sapatos. Wala silang pera. Sabi nung nanay, anak, wala tayong pera eh. Pero sabi kanina sa napakinggan natin, si God nagbibigay ng pera ng miracle. Ang ginawa ng bata, ganito po. Kumuha siya ng 2 dahon. Dahon. Pimita siya, tapos sabi niya, syempre, bata, Mami, may pera na po ako. Nakita naman ng nanay, pumitas ng dahon eh. Syempre, ikaw bilang nanay, parang sasakyan mo lang yung anak mo. Ito po, pagbukas ng kamay ng bata, yung 2 dahon, naging 2,500. As in, naging 2,500. Amen. So, ako nung unang narinig ko yun, gulat na gulat din ako na parang, uy, meron pa lang ganon. And then, up to now, meron mga tao na nakakaranas ng miracles ni Lord. Meron pa akong kilala na sinabi sa kanya, isang matanda, na magbigay ka ng 100,000 sa ganito, magtulong ka. And then, nag-withdraw siya ng 200,000, binigay niya yung 100,000 doon sa sinasabi ni Lord na tulungan. Pagkatapos yung 100,000, inilagay niya sa ibabaw ng aparador. Ngayon, parang naliligo siya, lumipas yung ilang araw. Anak, pakikuha nga yung pera dyan sa ibabaw ng aparador. Pagkatapos, pabilang. So, binilang, magkano? 200,000 po. Ano 200,000? 100,000 lang yan. Kasi 200,000 nga yung withdraw ko. Ito pa, oh. Tapos yung 100,000, pinadala ko na doon. 100 lang yan. 200,000 nga ito eh. So, paano yun? Saan to makikita? Kaya sabi po ni Apostle Paul, is blessed to give than to receive. Dahil nagbigay siya, naranasan niya si Lord. Ngayon, eto po. Minsan po, narinig ng girlfriend ko yun about sa ganon. Pagkatapos sa church namin, meron po na bagong kasal, tapos meron silang bigas, yung bigas na ito, ginamit nila ng 1 year. Meron naman dun sa church namin, si Ate Christina, sa condo niya, nagluluto kasi siya, pagkatapos tinataktak niya na lang yung gasolina niya, gas. Tapos may nag-deliver ng tangke ng gas sa iba pa, pero sabi niya, Lord, lalaki kasi ganun, tapos mag-isa lang ako dito, baka pwedeng paabutin mo pa hanggang maluto yung niluluto ko. Ngayon, eto na. Yung gas na yon,
na ginagamit niya para magluto na tinataktak niya na lang, umabot ng 7 taon. As in, 7 taon niyang ginagamit ipangluto yon. Eto na, yung girlfriend ko, si Russell, narinig niya. Sabi po sa Revelations na yung mga testimony ay merong kapangyarihan ng prophesy na pag narinig mo, sabihin mo, do it again, Lord, sa akin. Narinig mo yung testimony kasi gusto rin gawin ni Lord sa'yo. So yung girlfriend ko, sabi niya, Lord, ako din po. Yung kuryente nila, malaki lagi. 9,000, 10,000, eto na. Nung kinlaim niya yun sa kanya, yung kuryente nila, dumating yung bill, 5,000. Next na bill, 3,000. Next na bill, 1,000 na lang. Next na bill, 700. Next, 500. Next, 300. Next, 100. 70. Naging 50. Naging 20. Tapos ginawa pa yung bahay nila, naging 3rd floor, 4 yung aircon, 2 yung ref, nakabukas lahat. Ngayon, yung kuryente nila, 7 pesos, 5 pesos. Pinatingin nila sa Meralco, normal naman daw. So, sino yon? Si Lord. Hanggang ngayon po, may katibayan po ng mga ganun, yung mga bills, 5 piso, 6 pesos. So, sino yun? Supernatural. Miracles ni Lord. At, ayun, sabi ko nga po sa inyo, kung ikikwento po namin lahat ng mga miracles, sobrang dami po at nagbabalik din po si Lord ng mga gamit. Meron po kaming pastor na nahulog yung wallet sa Mindanao, nasa gas station siya, nahulog yung wallet niya. Ito po, last na, sorry po ha. Madaldal ako eh. Nahulog yung wallet niya sa gasolina. Gasolinahan. Pagkatapos umalis na siya, nalaman niya wala yung wallet niya, pumunta siya ng gasoline station, tinignan nila yung CCTV, merong magmamais na nakita yung wallet, dinampot, tapos sinot sa mais. Di ba tubig-tubig yun? Ngayon uwi siya. Dahil sa Bible, si Lord nagre-restore. Sabi niya lang ganito, Lord, in the name of Jesus, bring, parang angels of the Lord, bring back my wallet. Pagkatapos niya mag-pray, pagtingin niya sa higaan niya, yung wallet niya, nandoon, basang-basa, tapos pag-amoy niya, amoy mais. Hallelujah. Ngayon po, sa mga nanonood po ngayon, kung meron po mga nawalang gamit sa inyo, in the name of Jesus, I declare, I command the angels of the Lord, bring back yung mga gamit na nawala sila, o ano pa man sa pangalan ni Jesus, restoration, in the name of Jesus. And Lord, I pray the same thing, Lord, kung meron man yung mga miracles na naranasan namin, Lord, miracle money, sa pangalan ni Jesus na lumulutang sa ATM, na bigla na lang lumalabas sa bulsa, in Jesus' name, Lord, do it again sa mga nanonood. Ngayon po sa mga nanonood, ito lang po yung sabihin ninyo, I receive in the name of Jesus. Ayun po. Amen. I receive in the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Emma. Sabi ko na nga ba eh. Kailangan mo talaga ng pangatlong segment? Hindi po. Okay na. Amen. Tapusin po natin sa pagbabasa ko sa, sabi dito sa Revelation 21, verse 6 to 7. Bali, Revelation na po siya. Sabi dito, and he also said, it is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give freely from the springs of water of life. And who are victorious will inherit all these blessings. And I will be their God, and they will be my children. Amen. Amen. Sa lahat po na ating napakinggan, i-claim po talaga natin yan. Dahil lahat po ng ito galing sa salita ng Diyos, and we believe that the Word of God is true and God is just. Amen po ba? Kaya napaka-importante na lahat ng ito, we are rooted and grounded in the Word of God. Sapagkat ang Diyos ay hindi gagawa outside of His Word. Amen po ba? Kaya sa ating pagtatapos, maraming salamat Pastor Emma. Samahan niyo po kami sa panalangin. Maaari niyo po bang ipanalangin ang kabuuan ng daily life sharing, Pastor? Opo. Sige po. Salamat po. Ngayon po, nararamdaman ko may mga nanonood na merong karamdaman at meron po dito nanonood, meron po kayong problema sa puso, meron po dyan headache na matagal na, meron po dyan meron may bukol or goiter, meron din po ako nararamdaman na parang meron kang sakit sa tuhod, nahirapan kang maglakad, at iba pa man. Ngayon po sa mga nanonood, ano man pong karamdaman meron kayo, ipatong po ninyo sa inyong, patong niyo po yung mga kamay ninyo.
meron kayong nararamdaman ngayon, patong niyo po yung kamay ninyo at sundan niyo itong sasabihin ko. Sa pangalan ni Jesus, pangalanan niyo po yung karamdaman ninyo. Lumayas ka, binayaran ka na ng Panginoong Jesus sa cross. By His wounds, we are healed. In the name of Jesus, healing flow. Lord, I release the anointing of the Holy Spirit that breaks the yoke, that breaks every yoke, Lord. Lord, we command brand new heart. Lord, we command itong cyst or bukol in the name of Jesus, get out sa pangalan ni Jesus. I rebuke the spirit of headache. I rebuke the spirit of, Lord, pain. Merong scoliosis. Merong pananakit sa buto. Merong pananakit sa tuhod. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan dumaloy. In the name of Jesus, meron kang frozen shoulder. Sa pangalan ni Jesus, be healed. Be healed in the name of Jesus. Sobrang sakit ng mata mo. Sobrang labo ng mata mo. Lord, in the name of Jesus, be restored. Your eyes be restored in Jesus' name. Panginoon, salamat po sa napag-usapan namin. Salamat po dahil lahat ng ito, Lord, Ikaw. And Panginoon, kung ano man po yung mga napakinggan namin yan, Lord, hindi po ako yun, Ikaw yun. At kung kami po, Lord, sa mga nakakapakinig, Lord, hayaan mo sila rin, maranasan nila, magkaroon sila ng istorya nila. Marahil pagkatapos, Panginoon, ng ito pong pinakikinggan namin, Lord, makakita kami ng may sakit sa labas. Marahil ngayon, Lord, may mga naiisip na kami na merong karamdaman. Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan, Lord, ng boldness, ng courage para ipag-pray ang mga may karamdamang ito na sa pangalan ni Jesus, ito pong mga nanonood, sige po, in the name of Jesus, I declare an impartation of the anointing of healing. Na Lord, ano man pong patungan ng kanilang mga kamay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, gagaling in the name of Jesus. Panginoon, binabalik namin ito sa iyo lahat. And Lord, binabless ko po, ito pong si Ate Daniel. And Lord, yung behind the scene na mga nasa likod ng daily life sharing na ito, Lord, i-bless mo sila. And Lord, I speak supernatural, Lord, miracle money sa pangalan ni Jesus. And Lord, ayun, patuloy Lord na hindi lamang po dito magtatapos yung encounter namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil buhay ka. Salamat din, Lord, dahil marami pa kaming masasaksihan na hindi pa namin nakikita. Thank you, Lord. Pinag-bless ko po lahat po ng nanonood at patuloy, Lord, na gamitin mo kami to bring glory to your name. Lord, patuloy na gamitin mo kaming lahat to advance your kingdom. Lord, gamitin mo kaming lahat to destroy the devil's work. Gamitin mo kaming lahat to destroy the kingdom of hell in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung supernatural God namin at patuloy na basagin mo, Lord, yung mga isip o puso namin na naikakahon namin yung kakayahan mo. Lord, limitless ka. Hindi namin kayang imaginein kung ano yung kakayahan mo. Kaya, Panginoon, patuloy, Lord, some more, Lord, some more. Show us your wonders in the name of Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Pastor Emma. Talaga namang miracles of God. And I pray and I hope that everyone received their portion this afternoon. Ayan. At hindi lang po tayo dito natatapos sapagkat bukas, meron ulit tayong panibagong kwentong mapakikinggan which is entitled, God Won't Let Go. At ang ating guest ay si Sister Myrtle from Quezon City. Kaya naman, see you again tomorrow mga kaabangers. Maraming salamat, Pastor Emma. God bless po.